Okay. Ayan. Back to the found space pagkatapos magbuhat. Umiilaw pa naman, di okay pa to. Ayun na. Gagi. Mabagal ba yung January sa'yo? Ang tagal nga matapos ng January. Wait, tayo sa akin ng bilis lang eh. Parang technically 5 weeks yung January. Bakit? I mean yung nasakop niyan time na weeks. May overlap parang 5 weeks yung January. So ka. Ako, baka dahil may tinatakasan pa akong thesis no February kaya napabilis sa akin. Ewan ko. Pero di ko naramdaman na matagal. Ito yung weird na napansin ko sa January. Ang bilis matapos ng weeks. Oh. Pero yung January itself, parang ang haba. Pero di ba let's say nag-weekend na, tapos na yung weekend high, ang bilis matapos nung weekdays for some reason. Pero yung mismong January, ang tagal. Actually, dami din kasi nangyari sa January eh. Kaya, pero feel ko lagi na ma-effect yun na some kind of effect from vacation and shit. Ayun nga. Tsaka, baka ganun sa akin kasi di ko nga iniisip. Nakalimutan ko na 25 na pala ako. Like the whole time iniisip ko 23 pa lang ako. The fuck? Quarter life crisis. Age ko, pero may check lang ako sa camera frame. So? Wide yung Abot dyan, oo. Abot hanggang dun. Oo nga, oo. Yun yung maganda dyan. Wala ko kasi, Lakat yung mukha mo. Hindi naman. Tayo na, ayos. Weirdly enough, laging pag Friday, like, nafe-feel ko na, naantok ako the whole day. Tapos, puta na, may pang gym pa ba ako, walang lakas. Tapos pagdating dito, parang sobrang dami ko pang energy pagkatapos kahit nabigat yung binuhat ko. Ayun na. Hindi ka ba nag-warm up eh? Ha? Hindi ka nag-warm up before? Hindi, nag-warm up ako. Before nung mga moments na tinatamad ka pa mag-gym. So, hindi ka pa nag-warm up. Hindi ka pa nag-warm up mentally at physically. Well. Yun nga. Kaya nga ako naliligo before mag-gym. Kasi parang nasa-shock ako na alis ako, may pupuntahan ako. Tangina, yun yung shit sa akin eh. Paano ba? Wala. Tangina. Tapos yung darating lang ako dito. Antok na antok ako. Tapos kanina pa. Sabi ko, darating pa ba ito si James? 30 minutes na. Sabi ko, wala na. Titira na ako ng umalis kasi ako lagpas 7:15 na. Sabi ko, ano na naman nangyari sa oras nito? Nag-warp na naman ba? Naging 20 minutes? Sabi ko, shit, dami ko time. Tapos, back na 7:15 na. Tumawag mo sa akin kanina, nasa jeep pa ako, katipunan. Sabi, anong oras ka darating? Asan ka na ba? Tapos anong oras darating? Sabi, paisip ako. Nag-calculate na ako then and there. Sabi ko, kaya ko makarating 7. Putang ina. Tapos dumating ako dito, 6:57. Thank you, Nori Sensei. 6:57, tumatay pa. Hindi, patapos na siguro. Patapos na. Sabi ko kasi, ayos na yung gamit ko. Bilis na lang to. Tapos yung kinain ko kasi kanina, ground beef, nilagay ko na lang sarap. Tapos kinain ko na. Sabi ko, madami on time. Tapos mabilis naman ako tumayo. Tapos yung shower ko, mabilis na. Pero hindi, nalate pa rin ako. Parang ganyan din ako nasa Japan ako. Tapos nakakalimutan ko lagi na napakasakto pala nila sa oras. Putang ina. What the fuck? May split second decision making pa ako. Dadalhin ko pa ba itong basura sa labas? Sa labas na rin naman ako eh. Pero kasi pag dinala ko to, maladagdagan yung mask ko. Babagal overall yung velocity ko. Late ako. Tapos pag bumagal yung velocity mo, hindi magdadilate yung oras. Shit. So yun pala yung sobrang... Yung pala yung ng sa ADHD, yun ba yun? Sobrang bilis ng firing ng neurons mo. Dadelete yung time. Di ba? Dadelete yung time relative sa neurons mo, hindi yung katawan. Oo, pero sa imperse kaya yung
time perception mo skewed. Kasi Ewan ko kung kailangan pa natin i-calculate yan eh. Baka kasi yung time dilation mo nasa picoseconds lang din. Hindi mo lang kwenta yun. Hindi, pero like, halimbawa, yung ibang mga tao magaling mag-estimate of, let's say, gano'ng katagal ang isang oras. Or 15 minutes. Quantum mechanics in neuroscience. Yung proof nga sa akin ng shit time perception ko, dahil nga, di ba naka-time yung work ko? Oh. May clock ako. Oh. Sobrang tagal ko na nag-work yun siya. Sabi, fuck, I'm so productive. Pagtingin ko, 45 minutes pa lang ito. Ha! Parang niloko ba nitong app? Sira ba to? Kaya pag nagaganon ako na trabaho, oh shit, dami na oras na natapos. Tingin ko, fuck, 30 minutes pa. Mag-wait muna ako, tapos babalik ako, ganun ulit. Lagi lang sinisegment ko. Ba tawag doon? Pomodoro? O whatever. Ano tawag sa technique na yun? Hindi ko na inaano yung Pomodoro. Nag-distract pala ako. Basta pag may nahuli akong biglang nag-click na may hyper-focus. Banat na. Oo, ako din. Burned na yung utak ko kasi hindi na uli bihira na uli mangyayari. Yun nga kanina eh. Medyo nag-hyper-focus ako sa pagsusulat. Pero sabi ko, kailangan ko mag-gym. Hindi, sinabi ako ng advisor ko, bukas na lang ako babanat kung pwede pa ako pumasok sa lab. Ayun. Pero nga, kaya natin ng some kind of software na feel ko may some kind of collaborative online editing software na makikita natin let's say mga clips na nakat na natin. So pwede tayo maglagay ng notes sa clip. Yep. Okay to. Ganun. Para hindi masayang, kasi pag separate tayo titingin sa clip, sayang yung Oo. Daming YouTube short shit na pwedeng malagay. Kanina pa lang yung mga pinag-uusapan. Dami na mga lagay. Marami pala talaga tayong Pero, so ayun, kaya ko ding mag-Filipino, hindi lang ako nag-English. Shit. Now, you will see true English. What is your true English man from the Philippines? Knowledge to know. I can speak English since the moment I was born. Gago, cancelable shit na yun. Cancelable shit na yun. No. You cannot cancel me for I am brown. I have cancel pass. Pero yung fuck this na eh. Iniisip ko rin if like mag-switch ba tayo sa podcast, English. Doable siya pero puta mas fluid pa rin tayo. Oo, yun. Ako naman kaya ako mag-shift kahit sa pero sa dalawa. Yung true pa rin natin, yung parang true self pa rin natin. Connected kasi yung identity mo sa language. Yun nga. Yung James na nag-i-English, hindi kasi yun yung full James. Hindi yun yung full James. Well, technically, yung full James experience is yung James na nag-i-English at nagtatagalog. Actually, may research nga tungkol dyan na yung apparently pag like sa mga arguments, kung alin yung secondary mo na language, less tumatama yung emotions doon, mas nagiging logical ka. Okay lang sa akin kasi hindi naman first language ko yung English tsaka Filipino. Kaya okay lang sa akin, kaya mag-shift sa dalawa. So say yung true self mo, yung Masbate. Actually, di na ako sure eh. Feeling ko, ewan ko. Di na ako sure eh kung alin ba. Pero usually ayun nga, nung nasa Japan ako, yung nasa utak ko, pag nag-iisip ako English, yun din yung salita. Yung nga yung weird shit, di naman kasi ako nakipag-usap na English sa mga tao yung shit. Pero yung inner voice ko. English. Black dude. Bakit ganun? English na black dude. Hindi, legit daw. Pag nag-iisip ako, like randomly in public, nakausap ko yung sarili ko, nag-i-English ako. Pero hindi naman ako nag-i-English. Pag may kausap ako iba. Ewan ko kung clear to. Pero makikita natin mamaya. I mean, growing up, elementary, high school, college, English subjects, communication subjects, okay naman ako dun. Pero gusto ko talaga yung Filipino eh. Also may, yun nga,
parang medyo mababa yung tingin ko sa mga ano. Especially sa mga So, mga Pilipino. English lang yung alam. Yung parang ang tingin nila sa pag-English, some sign of Higher smart intelligence. ka. Like, Well, makes sense naman. Pero yun nga yung shit. Kasi mo makakita ko sa ano, sa isang super squammy place, na isang squammy looking kid with a squammy looking family. Tapos yung squammy kid na yun, English lang yung kayang sabihin. which is practically every Bro. every fucking edgy na parent ngayon na like, Sipin mo no mukha kang offense, pero street. yun nga yung iunan nilang English agad. Okay lang naman kung matuto yung anak mo mag-Filipino, ganun later on. Oo. Pero hindi na eh. Dun sa formative years na yun, may ingrain na sa kanila English to English. Yun nga eh, inalam ko nga yung recipe dyan eh, kasi tangina pa na naka-absorb ng 4 na lingwahe. Ano yung 4? Minasbate, English, and then Filipino, tapos yung pinaka-last, Bicol. Pero hindi pa ako ganun ka-proficient sa Bicol. Kaya ko lang magsalita. Pero, would you say na yung structure and shit ng Masbate sa Minasbate. Tagalog, Pilipino, similar lang. Iba lang ng words. Or may mga structures. Merong konting structures, pero for the most part, kailangan mo Yung lang alalahanin yung lahat ng vocabulary. mga vocabulary. Small rule changes lang naman, pero nonetheless, di mo ako maintindihan pag nagsalita ako ng ganun. Pero pag nag-usap kayo, Nikin, naiintindihan mo Yun, kasi yung Minasbate ay sobrang close yung structure sa Tagalog. I think. Meetings. Sa paghuna ko. Sa feel ko, yun nga, dahil hindi naman talaga ako true conversational, hindi talaga ako English conversational person. Mag-work lang sa atin yung isang English show. If may topic, Ayun. first hand. Like, let's say, The sige, topic isip ko for on the spot. today is... Welcome to the first episode of After Gym Vape Sessions. I'm your host, James. And this is my co-host, Tim Jeff Rodriguez. Suka. Yun wala tayo topic. Next time na yung topic na yun. At least ngayon. Yung Least ngayon, walang dead air. Wala talaga. As in like, nag-test na rin kami ni Pidge sa Zoom pa nga to Zoom. Sinabi mo dati. Umabot kami ng almost 2 hours no dead air. in-upload? Mababa quality kasi webcam lang, tapos wala mo kami mic. Soka. Pero yung test lang naman is 2 hours of conversation, no dead air. Minimal edits na lang yun. Meron kasing yung usual fear sa mga nag-iisip mag-start ng mga podcast or talk show is maubusan sila ng things to talk about. Pero actually, unlimited yun kasi hindi lang naman experiences yung pwede mo pag-usapan. Ideas, concepts, and shit. Thoughts on topics. Paano mo i-digest yun? Ang dami. Mag-generate ng entirely new line of thought and shit. So, tangina, mamaya nga may gagawin akong shit kasi tangina, nalungkot ako nung kinat yung balls ng pusa ko. Legit nalungkot ako. Okay lang yan, malulungkot din ako pag kinat yung balls ko. Actually, pag kinat yung balls mo, malulungkot Kasi din ano yun, pang wait, so bakit siya kinat yung balls niya? Kasi for one, ihi siya ng ihi kung saan-saan. Tapos, yung ayaw na possibilities, magka-incest sa mga anak niya. Parang hinahump niya lahat Yun. Alam mo, yung first, naprepredict ko na yung first flack na makukuha natin from mga, alam mo yung mga insecure people na nanda-down ng others, gagamitin nilang shit yung, gym pa kayo, nagbe-vape lang din naman. Yung gaganyan sa atin. Well, fuck this, ne. Fuck this, ne. Suck my brown Filipino balls, man. Yun talaga yung lead up ng story ng pusa ko na tinanggalan ng balls. Shro! Fuck. Okay. Kaya sobrang pagets naman, human nature naman talaga maging shit. Daming sinasabi, unhealthy daw, unhealthy ka, hindi man sila healthy. Hayaan mo na iba.
I mean, partly lang naman na ginagawa natin to for the health benefits. Hindi naman siya like the whole thing, the whole shebang. I mean, smoker ako dati. Same. Chain smoker. May umabot ako sa point na literally 1 pack a day. Kaya kong ubusin. Same. Mas okay na yun mas okay na to kaysa sa ano. Oo. Ayun nga, sinasabi ko. Astig ng mga misinformation shit. Sige, yung basic shit na sabi ng mga tao, same lang daw ng danger levels ang cigarettes at vape. Ito yung new age bullshit. Mas safe daw yung cigarettes kaysa sa vape. Well, thousands daw yung chemicals na nasa vape when literally 2 to 3 max components lang ang nasa ano. Well, yun nga, yung shit nila dyan na parang pinipredict nila na yun, fucking 30 years time, mamatay na lang lahat ng nag-vape. I don't know. I'm not a fucking doctor, bro. Pero, tapos alam mo yun, may mga gagawa ng TikToks na nag-vape lang ako for 2 weeks. Tapos sinugod daw sa hospital kasi nag-collapse yung lung ko. Baka naman kasi pre-existing condition na yan. Or ano ba yung binape mo? Baka yung hindi yung prescribed na... And even then, what if in that time span, kumain ka rin ng puwet? Malay mo, yung reason. Malay mo yung reason ba't nag-collapse yung lung mo. Kumain ng puwet. Malay mo isang new kind of virus pumasok sa bibig mo, pumunta sa lungs mo dahil sa pag-partake mo in ass eating. Do not partake in ass eating, kids. So yun, meron tayong scientist dito. There's a difference between causation and correlation. Hindi porket nag-vape siya sa week na yun, tapos sinugod siya sa hospital, vape na agad yung reason. Possible na yun, pero you have to find evidence. Yes. Because in this show, we always look for evidence. We are the investigators of evidence. Alam mo yung cool dito, shit, pag nag-gano tayo, out of town tayo, punta sa side beach. Ayun nga, ganun. Parang yun yung magiging team, parang found spaces lagi. Ito yung problem daw, yung natin, kaya mag-upgrade tayo ng mic setup na Ayun nga, yung clear talaga fucking hell kasi hindi to clear. Hindi rin naman siya ganun ka-expensive. Merong parang dedicated main receiver. Pwede siguro mag-connect ng 46 mics. Yun nga. Tangina kasi paano pag dumating si Kent gagawin? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Nakalagay dyan, tapos sige dito, eto, ma. Bogo no pico, bigo, chin-chin. Nice, tiko. Pero, slowly natin i-break yung alin? Slowly na natin, may mga hints of pagiging problematic para ito na, kanina pa problematic. Di ba, maset na yung tone. Totoo naman. Pag nag-act tayo like, mga solid individuals or whatnot. Mag-expect sila, mabait tayo, pero gago tayo. So, pero unti-unti lang. I mean, ewan ko kung baka yun yung paningin sa akin ng mga tao. Hindi naman ako. Hindi ka naman, actually, medyo ako yung mas mga gago. So, sa mga first episode agad, hindi pa ako pwede mag-gudo. Sabi ko lang na what's up. Ayos. Very interesting talaga nung sa comedy. Like, ang hirap sukatin nung line na nagiging appropriate pa ba yun or hindi. Or baka hindi dapat minimeasure yung comedy if appropriate siya or hindi. Baka dapat kung natatawalan talaga tayo or hindi. Ayun nga kasi yung thing naman niya dun, tangina. Relative naman kasi kung sino yung matatawa sa joke Like, merong bad taste na joke. Pero yun, relative to some person's perspective. Pero, ayun nga, pwede mo naman yun i-push yung bounds nun sa maximal na degree. Like, fucking joking about yung mga sobrang, like, morally wrong things na talaga. Pero nonetheless, relative pa rin yung
kung matatawa Pero, ka o hindi. gets naman yung mga tasteless jokes. Pero, hindi kasi lahat ng dark jokes maganda eh. Hindi nga. Like, May mga tasteless talaga na wala lang sense. kasi, Pero, ayun na eh. Parang, sometimes kasi makikita mo din yung character ng tao so kung gaano ka-dark yung joke nila at kung natatawa ba sila sa ganun. pero yung thing is, Like, fucking hell. Madali lang tumawa sa fucking pedophilia joke kung grupo kayo ng pedophiles. Mga ganyang shit. I mean, funny pa rin siya sa akin kahit di tayo group of... well, totoo naman. Kahit di tayo group of serial situational diddlers. shit, of course. Oo. Yung thing naman doon is kung gaano kalaki yung kaya mo mag-grasp in terms of like perspective sa ano. Sabi nga nila, I don't diddle kids, but I giggle when I hear diddling kids jokes. Si ano ba yan? Putang Ewan ko, di ko alam naman. sino sabi din. Ako pa lang ata yung history na siya. Si ano ba yan? Si Dave Chappelle? Hindi. Random shit. Parang sa inyo lang yata nanggaling yung Kid Diddler eh. Oo nga, yun nga yun. Hindi, ano na yun? Kay Tom? Term talaga yun. Kid Diddler. Gagawin natin yung yung Alin? Antipolo trip shit, tapos dun tahimik. Chill ka lang dito sa Antipolo City. Yeah. Alam mo, pwede palang mangyari. Alin? Let's say, kuha tayo ng isang communal iPhone. Yun nga yung inisip ko. Tig-dalawang mic doon. Oh. Dual angle ka. So ka. Tapos i-splice mo na lang. Tapos, join mo na lang sila. Ano? Splice dalawa. ka. Oo, same ano. Tapos nagka-cut na lang siya. Hi. Ang alam ko may may app talaga sa Apple. Na parang ganun. Pwede mo 2 to 3 connected. So, dali. Ayun. Dynamic pa yung mo. Angles mo. Oo. Tapos may mic na editing. Pero tanga malupit na editing na yan eh. Kailangan may dedicated time ka talaga for that shit. Pero ang dami na kasing AI editors. True Mga true assistants lang naman, di naman talaga sila fully mag-edit. Good shit. Pero to finish the session, gano'n Yes, sir. matagal yung ito? Di ko din alam eh. Baka nga wala na tayong memory. I don't know. Ano ba? Pero To finish the session. Finally, nandito na si James. Hirap na mag-isa ako. Shit. Si Boskins ba busy? Ewan ko saan yan. Get your priorities straight, brother. Okay, ate, folks. Hindi ka sabi. Pero di ba, maya check tayo ng collaborative video editing tool. No? Tapos yung main kasi natin is mag-clip yung mga nice parts. Doon mamaya, magpo-post ako ng some parts nito. May makita ka na ng cool shit. Ipo-post ko na yung kumain ka ng puwet bago mag-bake. Good shit. Anyway, ayun. May sense naman. Tama naman nga, pero tangina eh, nagbe-vape pa ako nun. Buti nga wala akong iniinom na tubig eh. Ayun lang. Pero yun. Pero so far, as a first session, technically, kailangan mo lang kalimutan nag-exist yung Ayun nga. Ito naman. Pero weird pa rin, napapatingin ka ba akong... Hindi, I mean, every now and then, parang isipin mo na lang na part of Hindi, lang pag tumingin ka na in-address mo talaga, pero parang halimbawa nagsasalita ka na I am addressing you? Halimbawa kausap kita, at bigla gumanda mo. Awkward things that can happen in creepy. podcast. Ayun, solid. Alright. Kaya kapag 100% comfy na tayo, siguro naman mga 97, 98% comfy na nga ako ngayon eh. Ayun, kasi hindi lang yata magiging comfy kung may ibang taon dumadaan. Pero like, syempre, di naman okay lang. Ano bang worst case na mangyayari? Makikipagsusukan tayo. On film. Yun nga yung better result. Nakikita mo nga yung bullshit daw. May kita ng tatay ko na shit. Wala, mamaya na yun. Let's go. Alright. Maligo pa ako. Soka. Ang tanong, may dala ba ang towel? Gago,